Oh, say good morning. Good morning. Guys, good morning. Today is April 18, Thursday, Holy Thursday. Mag-ano ko, luluto ako ng binignit or ginataan sa Tagalog. Sa Bisaya kasi binignit ang tawag eh. Favorite ko ang binignit, guys. Sobra. Tapos magluluto din ako ng biko. First time kong magluto ng binignit. As in first time, hindi ko pa natatry magluto ng binignit. Nagpaturo lang ako sa pinsan ni Mama na si Ate Alma. Tapos, habang parang nagtanong lang ako, hindi ko na sinuwag, basta sinabi ko lang kung paano yung gata, paano gawin yung paggagata, kasi may first gata, may second gata, pagluluto ng binignit. Tapos ngayon, nandito ako sa kusina. Ito yung yung lubi sa Bisaya, nyog. Maggagata ako mamaya, tapos sa slice na ako ng kamote. Ito, meron akong kamote tsaka ube yung binili namin sa palengke kahapon ng madaling araw. Ito, kamote. Dalawa to eh. Ito yung kamote, ito yung ube. Ito yung ube, ito yung kamote. Magluluto ako, tas papakita ko sa inyo kung titignan natin kung masarap yung lulutuin kong binignit ngayon. Kasi nga first time ko, 'di ba? So ayan, diyan ako pupwesto. Ayan. Wait lang. Pagkatapos ko lang mag-workout. Kaya medyo haggardness pa ang face ko. Maaga akong nagsimulang mag-workout, siguro mga 6:30. Nag-workout na ako. Ito may nabalata na pala akong dalawa. Yan eh, limang kamote, 5 ube. Pero maliliit lang siya. Tapos, ayun, mamaya, tatabi ko muna to. Si Iya, kagigising lang. Iya, what time is it? Can I check the time sa cellphone mo? Pagigising ni Iya, alam niyo ba pag nagigising yan dito late? Ito yung milk ni Iya, oh. Alaska Fresh milk, high calcium. 10. Alas 10 na ng umaga. Mag-cereal muna si Iya. Careless ni cereal. Oh, si Daddy. Guys, ito lang yung mahirap sa pagluluto ng binignit. Yung pag mabalat dito. Tingnan nyo kung gaano pa kadami yung binabalatan ko. Medyo, pa to. Ayan o. Ito pa lang. Ilang piraso pa lang. Meron pa dalawa. Nakakangalay sa muscle char. Nakakamalay sa braso. Kasi ito yung ginagamit kong pang-peel. Mas mabilis to eh. Ito yung parang may sharp. So, last na to. Nakakangalay eh. Tsaka mabilis lang oh. Pag ito. Mabilisan. Favorite ko to ng bata ako eh. Nung September yata, yun nung umuwi ako last time na uwi ko. Buhay pa si Mama noon. Nagbinignit din kami noon, pero hindi ako yung nagluto, yung pinsan ni Mama. Ngayon, dahil Holy Thursday, gusto ni Daddy magluto ng binignit, tsaka biko. Eh si Ate Alma, meron siyang racket na pupuntahan, mobile bar daw ng 2 PM. Sabi ko sa kanya, ako na lang, turuan niya lang ako, sabihin niya sa akin kung paano lutuin, gagawin ko na lang. Subukan ko, titignan ko kung masarap yung luto ko na binignit. Tapos na akong mag-slice ng kamote tsaka ng ube. Ngayon naman, itong malagkit na rice, yung powder. Masarap daw kasi pag may ganito eh. First time kong gumawa ng binignit, diba? Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko. Pero ito kasi yung sabi ni Ate Alma. Yung malagkit rice na powder. Nilagyan ko lang siya ng tubig. Dahan. Tapos, minasahe ko ng ganito. Tapos, bibilugin daw. May nagawa na ako eh. Ayan, ganito. Pero sabi niya, saktong laki lang daw. Hindi malaki, hindi maliit. Sakto lang daw. Tama na siguro itong ginagawa ko. Yung ganito lang. Ganito na siya kaliit. Pwede na siguro yan. Baka lumalaki to. Hindi ko alam. Ito na lang ganito. Kasi pag masyadong malaki, baka naman lumaki, diba? Yung parang sakto lang sa bibig, manguya mo. Masarap pa naman to sa binignit. Alam niyo ba, ang pinaka-favorite ko sa binignit? Saging, ube, tsaka ito. Tsaka yung mga maliliit na ito, yan, masarap din to. Wala pa nga yung pinsan ko, inaantay ko eh, si Chaming. Madalas din mag-comment yun sa mga videos ko eh. Eh wala pa. Mamaya pa siguro dadating yun, after lunch or before lunch, ko alam. Siguro mga yun. Wala nga masama-masahiin daw, ganyan. Tama
Hindi pa ako nakapag-slice ng ano. Hindi pa ako nakapag-slice ng saging na saba. Mamaya. Siguro dadagdagan ng tubig. Yan, para lumagkit. Para bumilo. Yun na siguro to. Sana masarap to. Nandito pa naman yung yung lolo ko. Basta mabilog ko siya, yun na yun. Kapag slice na ako ng kamote, ng ube, tsaka ng saging. Ito, magpipiga pa ako ng gata. So, unang gata, pure yon. Unang gata, tapos pangalawang gata. Yun ang sabi sa akin natin. Tapos dito ako magluluto. And then, nandito yung mga ibang lamas. Sugar, brown sugar, tsaka ano, hindi ko alam kung tawag dito. Tapos, sa meron din kaming binili na yung, ito, langka. Meron kaming langka. Tapos, ito, yung nakababad na sago. Yung lulutuin mo pa. Natapos ko nang lutuin yung binignit ko, grabe. Nakangalay sa braso kasi halo ako ng halo eh. Hindi ko na napakita sa inyo yung kung paano talaga siya niluto. Madali lang pala eh. Yung mahirap lang yung paghahalo. Kasi, syempre, di ba, ilalagay mo na yung gata. Tapos, parang lumalapot yung sabaw ng binignit. Ayun, inuna ko lang naman yung mga matitigas eh. Yung kamote, yung ube. Tapos, nung lumambot na, nilagay ko na yung first gata na ginawa ko. Yung first gata na ginawa ko, nilagay ko na siya. Tapos, yung mga malalambot na saging, sago, langka, nilagyan ko din ng langka to. Tapos, may konting vanilla. Ayan. Tapos, yung sago na iba-iba yung kulay. May green, may red. Tapos, yellow. Tsaka yung isa pang sago na binababad sa tubig, nilagyan ko din. No? Papakita ko sa inyo. Yung binignit ko, medyo malapot siya. Tsaka kulang yata sa sabaw. Dadagdagan ko na lang. Pero mas gusto ko kasi yung ganyan eh. Yung konting sabaw. Ayoko nang masyadong masabaw. Yung parang tubig. Ayoko na ganun. Gusto ko yung medyo ganito. Dadagdagan ko na lang ng konting mainit na tubig para umano lang siya. O naman siya, okay naman yung lasa niya. Masarap naman. Gusto ko yung lasa niya. Matamis-tamis. Yeah, matamis-tamis. Medyo may lasang vanilla konti. Gusto ko nang si Ian ng lunch niya. Nagluto lang ako ng lechon manok, ng fried chicken para sa kanya. Tapos ngayon kakain ako tapos yung tirang chicken niya, yun na lang kinain ko, pero hindi ako nag-rice. Sasakain ako ng binignit, titikman ko na. Mamaya ako na siguro lalagyan ng konting tubig. Para medyo magkasabaw lang ng konti. Pero ayoko talaga yung parang lumulutang na yung yung gabi, yung mga ganun. Ayoko yung parang ganun. Gusto ko yung mga ganyang tipo ng binignit. No. Hindi siya hindi siya yung masabaw na tulad ng ibang binignit. Hindi. Pero dadagdagan ko pa to ng konting tubig mamaya para magkasabaw lang. Naku, baka maingay yung electric fan. Sarap. Sakto lang yung niya, yung pagkalambot nung ube, ng kamote, tsaka nung saging. Tsaka yung bilo-bilo nilagyan ko din. Tapos may nito. Nandito yung father-in-law ni Daddy. Si Papang. Nanonood ng TV, ang lakas. Ang sarap. Ganito yung gusto kong biko. Binignit. Ayoko talaga yung masabaw. Sarap, ha? First time ko magluto ng binignit. Ang matrabaho lang, pagbabalat, slice, prepare mo lahat, tsaka yung gata. Yung gata, dalawang niyog. Tapos kinudkod. Unang 2 tasa na mainit na tubig. Hinayaan ko muna ng mga ilang minuto. Tapos piga ko ng ganyan. Yung unang piga, itinabi ko. Tapos sa pangalawa naman, lagyan ko ng mga 4 na tasa. Kasi inano ko ulit, pero mainit na tubig. Nilagay kong tubig doon. Tapos piniga-piga ko. Yun yung ginawa kong pang kulo sa binignit. Hindi talaga yung tubig. Para medyo masarap pa rin, di ba? Medyo.
Sarap. Morning. Ano na, 6:30 na ng umaga. Kanina pa ako gising mga 5:30. Maaga talaga ako nagigising kahit late ako matulog. Ngayon, tulog pa si Iya nasa likod ko. Ito ako ngayon sa kwarto. Inaayos ko yung maleta ni Iya. Kasi yung mga damit niya sobrang gulo-gulo. Nagsilabasa na dun sa maleta niya. Kasi naghahanap pa ako ng mapaglalagyan. Dahil yung ito yung mga aparador, built-in aparador kasi may laman pa yan ng mga gamit ni mama. Tsaka yung isang aparador din mga gamit ng kapatid kong lalaki. So yung mga hindi nagagamitin, ipamimigay na namin. Tapos para mapaglagyan din namin ng mga damit namin, tsaka pag dumating si Jerome at tsaka si Jassy. Ngayon inaayos ko tong kama kasi ang gulo eh. Dahil pang mga ano dito, mga damit dito sa kama na to. Ang mangyayari kasi itong double deck na to, ito yung bunk bed na to, lilipat namin to dun sa isang kwarto kung saan kami magkakwarto ni Jerome. Ito, tapos ang magkakwarto dito si Jassy tsaka si Iya, or depende kung saan gusto ni Iyang matulog, kung dito ba sa room ng ate niya or dun sa room namin. Yun magiging setup namin dito sa Davao kasi nga diba dito na kami titira and matagal-tagal babalik naman kami sa San Pedro Laguna kasi bahay namin yun eh. Bahay namin yun, babalik kami doon. Dito lang muna kami kasi may mga plano din kaming mag-asawa. And yun, kaya mahabang storya guys. Pag may time ako, ikukwento ko sa inyo kung bakit namin na isipan or bakit namin pagpasyahan, kung bakit dito kami titira sa Davao. Oh, si Iya, 'di ba? Ang sarap ng tulog. Mamaya pa yan magigising mga 10. Sobrang sarap ng tulog niyan. Tapos ito yung mga gamit ko. Katibayan ha. Yung lotion kagabi bago ako matulog, nag-lotion ako kasi nag half bath ako tapos nag-lotion ako kagabi bago matulog. Tapos ito yung yung tawag dyan, Spix G na rejuvenating set. O, diba? Tapos ito naman yung kama. Ang gulo-gulo pa. Naglalagay ako ng punda. Ito yung sinasabi kong maleta ni Iya. Grabe, kanina guys, kung nakita nyo yung itsura niya, nakala mo nagkalat na sa sahig sa sobrang gulo. Mag-aayos muna ako dito. Oo nga, dito ako ngayon sa kusina. Iniinit ko yung binignit na niluto ko kahapon. Yung yung vlog ko kahapon, yung katatapos ko lang magluto ng binignit. Hindi ko na siya na-continue. Kasi natulog ako ng hapon, sa kalimutan ko na may vlog pala ako. Ngayon, Friday na 19. Iniinit ko yung ini-steam ko na lang. Ito na yung natira kasi namigay pa kami sa kapitbahay tsaka kay Chaming. Yung pinsa ko kasi si Chaming pumunta dito kahapon tsaka si Papang. Hindi ko pa nabigyan si Papang ng binignit. Pero kumain si Papang konti lang. Hindi niya naubos kasi ang dami kong binigay. Pero si Chaming pinagdala ko ng isang lagay ng ice cream. Madami yung binigay ko sa kanya para yung mga anak niya makakain, matikman yung luto ko, binignit na first time. Pero ang sarap fair na. Syempre luto ko yun eh. Ngayon, ito yung breakfast ko. Dapat mamaya pa ako kakain mga 10. Hindi ako nag-workout ngayon kasi nandito si Daddy. Pag nag-workout kasi ako, maagang maaga yun, hindi pa dumadating si Daddy kasi dumadating siya mga 7:30 AM. And nandito si Daddy, walang trabaho. Kasi panggabi siya, walang trabaho. Kaya hindi ako nakapag-workout. Ngayon, kakain na lang ako ng maaga. Kakain ako ng binignit. Dapat maubos na to kasi parang hindi na siya tumagal. Dahil magluluto ako mamaya ng biko. First time ko ding magluto ng biko. Susubukan ko. Alam niyo ba, nakakapagod lang sa pagluluto ng biko daw. Sabi ng pinsan ng mama ko, yung braso mo talagang halo ka ng halo dun sa sa latik. Kaya kakain na lang muna ako ng binignit ko. Kumain ng binignit. Nagano si Daddy sa akin na maglinis na lang kami dun sa kwarto namin ni Jerome dun sa kabilang room. Pupunta tayo dun. Papakita ko sa inyo yung kwarto dun. May malaking cabinet kasi dun. Hindi namin naman kailangan yun kasi nga sa sobrang laki, agaw space. So ang mangyayari, ihahatid namin yun dun sa bahay ng pinsan ni Mama. Dito lang din, same subdivision lang. Tapos maglilinis muna kami ni Daddy. Ito yung sinasabi ko, na magiging kwarto namin ni Jerome. Diyan.
papuntang ano yan, kusina namin. Tapos dyan ako naglalaba. Dyan yung washing machine. Tapos ito yung sinasabi kong aparador. Maliliit pa lang kami. Mas matanda pa sa akin tong aparador na to. Ito yung dadalhin namin dun sa pinsan ni mama. Kasi balak namin, yung double deck nga, ang sinabi ko kanina, dito namin ilalagay. Yan, double deck dito. Ito lang naman siya kalaki. Yan. Tapos may pintuan dito. Ito na yung gate namin. Tapos salas. Ito. Tapos may bintana dito. Tapos bintana. Ito yung mga lumang gamit, mga toys yan dyan. Pagpipilian namin kung ano yung pwedeng ipamigay. Hindi na ginagamit. Okay, de. Ayan. Saka ito yung sahig dito. Ito yung inaayos ko. Tinatanggal ko yung mga ano ni JR. Ito yung gagawin. Ito ako nag-ano. Gamit to ni JR, yung kapatid kong lalaki. Tinatanggal ko lang yung mga hindi na nagagamit dito. May mga IMO na expired na sunblock cream. Meron pa kang Daiso Beauty Wipe dito. Kasi na dati nag-take yung kapatid ko noon. Sabi ko mag-take siya ng Daiso Beauty Wipe. Tapon ko na kasi yung mga luma na yun eh. Yung mga gamit dito na hindi na kailangan nang i-dispose. Kasi ganoon din naman, hindi siya magagamit, matatambak, maluluma, masisira. So ipamigay na lang, di ba? Konting linis lang to guys. Gusto ko sana papinturahan to ng kulay puti. Itong kwartong to. Gusto ko sana puti eh. Sabihin ko kay daddy kung okay lang na papinturahan muna to ng puti. Gusto ko white background. Pero kung gagawa ako ng video, yung mga sit-down video, hindi ako gagawa dito kasi katabi ko kalsada na may mga tricycle na dumadaan, mga sasakyan maingay. So, plano ko, pag gagawa ng video, doon na lang ako sa loob, sa salas or sa kusina. Mas tahimik kasi doon na bande eh. Guys, hindi pa rin kami tapos ni Daddy. Grabe ang kalat. Ayan no. Yung ibang nandito, na, ano na, segregate na namin. Yung mga hindi na kailangan. Tapos yung mga toys na mumurahin, pinamigay na namin. Tapos nakita ko yung mga stuffed toys ko noon dalaga ako. Tinago pa ni Mama. Ito oh. Mahilig kasi ako kay Poo eh. Ayan, binili ko to. Talaga nagko-collect ako ng Poo. Meron pa dun si Snoopy, si Hello Kitty. Cute kayo. Napadiri. Yan, si Hello Kitty, si Poo. Hello Kitty, Poo. Ayan, si Snoopy. Mga stuffed toy ko nung dalaga ako. Grabe, ang hagard ng mukha ko. Natapos ko lang maligo kasi nag-workout ako kanina. Tapos nagpahinga, nag-workout. Tapos yun na naman yung pawis ko. Tagaktak na naman. Mainit kasi ito sa kusina namin. Lalo na ngayon, summer. So, sobrang init. Ngayon, magluluto ako ng biko. Ayan. Ayan na yung gata. Sabi ni Ate Alma, pakukuluin ko daw muna ito na hanggang maging sticky. Saka ko ilalagay yung sugar. First time ko magluto ng biko ngayon. So, ano lang siguro gagawin ko. Halo-halo. Kahapon, di ba, binikmit yung ginawa ko. Tapos, ngayon naman biko. Hindi ko na kasi kayang pagsabayin kahapon. Nagluto na ako ng binikmit. Tapos magluto pa ako ng biko noon. Kaya sabi sa akin ni Jerome, nag-video call kami. Ano daw, hindi ko na daw kakayanin pag pagbukas mo na daw yung biko. Ay maghahalo lang ako. Sana okay itong biko na gagawin ko. Sana masarap. Naluto ko na pala yung yung nandito, yung malagkit rice. Ito na yung ko. Halo lang ng halo hanggang sa maging sticky siya. Ito hindi pa eh. Hindi pa to. Kaya masakit sa braso to. Ngayon gamit ko right hand ko na para sa kasi yung syempre left hand ko na yung ginagamit kong panghalo. Kasi itong 'di ba right-handed ako. Syempre madalas ito yung mga ginagamit ko dito sa gawaing bahay. Kaya medyo malaki yung braso ko dito. Ito kasi madalas dito sa sa left. Kaya ito yung ginagamit kong panghalo. Halo lang ng halo. Ito lang nakakapagod sa pagbibiko talaga. Yung nyog. Nalagyan ko na yan ng sugar, tapos nilagyan ko din yan ng ng langka. Konting langka strips para masarap. Yun ang sabi sa akin ni Ate Alma. Kasi ito na yung malagkit rice. Ito wala pa to. Kulang pa nga to eh. Gusto ko yung medyo thick. Sticky talaga yung sticky. Ayan. Wala pa to. Kulang pa yan. Halo lang ng halo para hindi dumikit sa sa kalan. Halo lang ng halo. Yung konti pa yan eh.
konti pa. Medyo stick-stick pa. Ayan. Lapit na to. Hinaan ko lang yung apoy. Tapos maya-maya ilalagay ko na yung malagkit rice natin. Halo, halo, halo. Ito na yung malagkit rice natin. Lalagay ko na. Ano to? Mga 5 cups ng malagkit rice. Naamoy ko na yung latik. Ilalagay ko na yung ano, yung kanin. Yung malagkit rice. Oops. Pinatay ko muna yung apoy para ano, hindi masunog yung ano ko, latik. Sana masarap to. Oops. Yan. Ito yung mangyayari, guys. Oops. Sabi ko. So-fold mo lang siya ganyan. Wow, mukhang masarap to ah. O ah. Lagay ko muna kayo dyan. Ang dami pala to. 5 cups. Lahat na yan. Haluin na natin. Sinindihan ko na ulit. Pero mahina lang na apoy. Oops, oops, oops. Yung kanin pala dapat konti lang yung nilagay kong tubig para hindi talaga siya lutong-luto. Kasi syempre initin mo pa siya dito kasama yung yung ano, 'di ba, yung latik. Oh, malalata yung kanin. Pala yung dito ko. Grabe, pawis ko kanina kaya nagpait na ako ng damit. Ito pala yung diko. Ayan. Nilagay ko dito sa Tupperware. Tsaka tignan nyo kung gano'n na lang siya kakonti. Puno to eh. Yung isang ganito, puno hanggang dito yan. Napuno to. Tapos namigay kami sa pitbahay din kay Lola Tita. Dun sa tapat ng bahay namin. Tsaka dun sa kay Kuya Johnny. Nagbigay din si Daddy. Hindi siya ganun ka color brown na brown. May ibang mga ano no, mga biko na yung brown na brown yung biko. Dito light brown. Siguro dahil konti lang yung sugar na nilagay ko. Tsaka yung sugar na ginamit kasi light din siya. Hindi siya yung dark sugar, dark brown na sugar. Light brown lang siya. Kaya siguro ganito yung kulay niya. Sakto lang yung tamis. Tapos ito yung ano, laka. Nakita niyo yung dilaw na yun. Eh, ang pangit na buko ko. Hindi pa ako nakakapagpalinis. Ito text ko pa pala si ano, papa-home service na lang ako dito yung ano, yung ate, manicure pedicure. Kasi hindi ko dala yung panglinis ko ng kuko, nasa San Pedro, si Jerome pa magdadala. Kasi sila din, magdadala din sila ng balikbayan bags para hindi sila magdadala ng madaming bag na maliliit, mga maleta. Sabi ko, isang karton na lang. Tapos lagay na yung gamit nila, doon ano yung dadalhin nila. Tapos pinapadala ko ngayon sa ano ko, manicure pedicure set ko. Sarap. Sakto lang yung tamis. That's it for today!